Mga Lods, lumabas na ang spoilers para sa paparating na Chapter 19 ng JJK Modulo, at sa wakas, masasaksihan na natin ang pasilip sa full power ni Deborah. Isang matinding bakbakan laban kay Mahoroga ang magdedetermine kung karapat-dapat nga ba si Deborah sa titulong pinakamalakas na si Murian. At grabe mga Lods, ang spoilers na ito ay punong-puno ng sorpresa at siguradong magpapataas ng hype level ninyo. Pero gaya ng lagi kong paalala, spoilers pa lang po ito, hindi pa full chapter review. Ibig sabihin, hindi pa 100% accurate, may mga kulang pa, at subject to change ang ilang detalye. Kaya wag na nating patagilan pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Mahoroga, na agad na naputulan ng kamay, gawa ng panibagong bilis ni Deborah. Dito makikita na sobrang focus na siya, dilat na dilat ang tatlo niyang mata, habang ina-achieve niya ang subspeed of light. Sa bilis na halos katumbas na ng liwanag, nag-attempt si Deborah ng isang sipa kay Mahoroga. Habang gumagalaw siya sa bilis na iyon, may mga naaalala siyang eksena mula sa kanyang nakaraan, mga memories na tila may mahalagang papel sa laban na ito. At sa isang iglap, tinamaan niya si Mahoroga ng napakalakas na sipa, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa puntong iyon, natunaw ang buong katawan ni Mahoroga. Pero hindi pa pala tapos. Ang will ni Mahoroga ay nanatiling nakalutang sa ere, isang malinaw na senyales na nag-regenerate na naman siya. Dahil dito, muling naghanda si Deborah para sa susunod na palitan. Sa sumunod na panel, makikita ang laban ng dalawa na inihahalin tulad mismo ni Deborah sa isang sayaw. Para bang ang pakikipaglaban niya kay Mahoroga ay isang paraan ng pagtuturo, isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. At ang art style sa eksenang ito, parang diretsyong hinango mula sa isang painting. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Sa kasunod na eksena, makikitang nadurog ang isang paa ni Deborah, na posibleng resulta ng matinding strain ng kanyang subspeed of light na galaw kanina. At dito, sa mismong sandaling iyon, may isa na namang memoryang bumalik sa kanya, isang alaala na nagbigay sa kanya ng ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa ngayon, wala pang translation kung ano mismo ang kanyang na-recall. Pero ang malinaw ay ito. Dahil sa pag-alala niya sa mga natutunan niya noon sa Earth, natutunan ni Deborah ang reverse curse technique, sa gitna mismo ng laban. Oo mga Lods, mid-fight, natutunan niya ang RCT, isang napakataas na antas ng curse energy manipulation na tanging mga tunay na talented lamang ang kayang gawin. Pagkatapos nito, lilipat ang eksena sa mga judgers, na makikitang nagmi-meeting. Mukhang pinag-uusapan nila ang kanilang mga posibleng hakbang, habang tinataya ng magkapatid na Okatsu ang sarili nilang buhay. Wala pa ring translation sa eksenang ito sa ngayon. Sunod naman, makikita sina Asuki na nag-uusap kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang panig, tila pinagpaplanuhan din nila ang dapat nilang gawin habang si Namero at Deborah ay patuloy na lumalaban sa mga Earthlings. Habang sinisigawan ni Asuki ang kanyang mga kasama, bigla namang nag-cross ang landas nila sa grupo ng mga Jujutsu Sorcerers. At dito na nagsimula ang matinding tensyon, walang pag-aalinlangan, parehong panig ay naghanda para sa isang sagupaan. At pagkatapos ng lahat ng iyon, eto na, ang pinakahihintay ng lahat. Sa wakas, nagpakita na ang nag-iisang Yuji Itadori. Makikita siyang nakatingin sa isang building habang may sinasabi sa kanyang sarili. Napansin siya ni Mino, at sinabihan siyang bawal ang lugar na iyon para sa mga taong walang permiso. Ngunit sa sagot ni Yuji, agad na kinutuban si Mino, ang taong kaharap niya ay maaaring si Yuji Itadori mismo. At sa isang iglap, naghanda na si Yuji ng blood manipulation. Hindi lang isang piercing blood, kundi napakaraming piercing blood ang sabay-sabay niyang pinakawalan. Tumagos ang mga ito sa mga simuans at judgers na muntik ng magpatayan, at binutis pa ang mga bintana ng buong building. Dahil dito, napasabi pa si Yuji sa kanyang sarili na baka napasobra ang kanyang ginawa. Si Mino naman ay napasigaw sa sobrang gulat. Yuji Itadori. Grabe mga Lods, napakatinding spoilers ang inilabas sa chapter na ito. Sa wakas, bumalik na ang pinakaminamahal ng fans na MC. Kaya sobrang excited na akong gawan ito ng full chapter review, para mas maintindihan natin ang lahat ng nangyari, mula sa Deborah vs Mahoroga, hanggang sa epic na pagdating ni Yuji.
Abangan ninyo ang full chapter review ng chapter 11 ng JJK Modulo, mga kaibigan. Dito natin tinatapos ang ating spoiler review. Kung nagustuhan ninyo ang video, comment, follow, at subscribe na rin para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat, at see you guys again on my next upload.